Kunin ko na lang 2 minutes ni... Okay. Pero hindi ko to habaan para ano lang. Kerwin, para sa imo ha. Sa imong pwede ba Bisaya? Sa imong nahibawan, kinsa gyud ang pinakadako nga supplier og droga diri sa ato? Sa imong trabaho. Sino ang pinakamalaking supplier ng droga sa mga katransaksyon mo, yung mga supplier? Mga Chinese po, Your Honor. Peter ko, yung mga nabanggit ko na Chinese, pati yan kasi halos-halos lang yung, malaki talaga yan sila eh. Sinabi mo doon sa salaysay mo, mula Manila, nagta-travel kayo papuntang Matnog, Sorsogon, Alin, Samar, Ormoc, galing dito sa Manila. Dito sa Manila, saan nyo kinukuha dito? Sino nagsusupply dito sa Manila? Sa kinukuhanan ko ng Shabu, si Peter ko, at saka yung si Lovely Adam Impal, dito sa Manila. Dito sa Manila. Oo. Gaano kalaki o karami ang kinukuha nyo, dinadala nyo, tinatravel ninyo? Ang pakiulit po, Your Honor. Unsa kadaghan ang inyong ginabiyahe paingon dito sa mga nabanggit ko na mga pangalan ng lugar? Matnog, Sorsogon, Alin, Samar, Ormoc, papunta doon. Kung kukuha po ako, Your Honor, is kay Lovely, yun, kukuha ako ng 25 kilos. So, i-travel yun. Kung kay Peter ko, so, ibang transaction, kuha din ako parehong dami, i-travel din yun, ganun. So, iba-ibang tao ang kinukuhaan ninyo, Peter ko, at saka si Lovely Impal? Impal. Lovely Adam Impal. Adam Impal. Okay. Kilala mo ba si Peter Lim? Oo. Narinig ko yan siya, Your Honor, through ni Jaguar. Nandyan mismo ako nung nag-transaction sila ni Jaguar. Itong Peter Lim, ito ba yung boss ni Jaguar? O supplier ni Jaguar? Boss at supplier, halos pareho lang yan eh. Pag boss mo, supplier mo talaga siya. So, si Jaguar, ang pagkakaalam mo, doon kumukuha ng droga kay Peter Lim? Yes, Your Honor. So, kilala mo si Peter Lim. Ito ba yung Peter Lim na humarap kay Presidente Duterte na taga Cebu? Ang sa nalaman ko, sasabi ni Jaguar sa akin nung nag-transaction na pagkatapos na, kasi nabanggit sa akin ni Jaguar na, pre, may bago tayong boss na si Peter Lim na taga dito lang sa atin sa Cebu. So, yun. Ang yung taga Cebu na Peter Lim. Ito ba yung Peter Lim na may-ari ng Hilton Trucks? Yun. Hilton Trucks? Yun. Yun ba yung Peter Lim? Yun ang sinabi ni Jaguar sa akin. Sinabi ni Jaguar sa'yo na may negosyo siya ng mga equipment? Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. Oo. So, naikwento sa'yo ni Jaguar itong Peter Lim na ito? Opo, Your Honor. Gusto ko lang linawan kasi for the record dahil itong si Peter Lim na may negosyong may equipment so humarap ito kay Presidente at naghuhugas ng kamay. Tapos wala daw siyang kinalaman dito sa mga illegal na droga. Itong illegal drug trade. So, but kinakwento sa'yo ni Jaguar before na ito si Peter Lim, itong may negosyo ng tracking. Mga heavy equipment. Heavy equipment. So, ito na ang kwento ni Jaguar. Opo, Your Honor. Gusto ko lang linawin kasi ito yung tao na pumunta kay Presidente
para gustong paniwalain si Presidente na wala siyang kinalaman. So, at least for the record, nalaman natin na siya yung tao na yon na taga Cebu. At pangalawa, sino-sino bang, ito bang si Peter Ko, saan mo ba nakilala ito si Peter Ko? Through Lovely Impal. Lovely Impal. Lovely Adam Impal. Nakita mo na ba ito si Peter Ko? Oo. Na-meet mo Opo, Your Honor. Na-meet mo na si, okay lang. Okay lang eh. Oo, Bisaya man tayo pareho. Okay, mako. Okay lang. Malitik manggod ng kuang Bisaya. Okay, sige. Okay lang, prima. Thank you for your honor. Kailan ni mo ni si Peter Ko? Na-meet na ni mo ni? Si Peter ko? Oo. Yung tao ko lang ang pumunta sa kanya doon sa loob ng MVP. Pero hindi mo pa ito na-meet si Peter Ko? Hindi pa. Pero ito ang Cellphone tawag. ito ang nagsusupply sa inyo ng droga. Confirm po na si Peter ko kasi yung tao ko, pinapapasok ko yan doon sa MVP na hinarap talaga si Peter ko at yung ibang Chinese si Hans. So ito lang si Peter Ko, sino pa ba yung iba na binanggit mo? Peter Ko, Hans ang Eugene Chua. Eugene Chua, ang mga supplier ng droga. Opo, Your Honor. Okay. Gusto kong malaman, dito naman tayo, balik tayo dito sa nabanggit mo kanina na tariff mo, yung binibigay mong allowance. Binibigay mong allowance weekly sa mga kapulisan natin. Dito kay magkano ang binibigay mo kay Matira every week? Yung first namin na ni Matera, yung SOP niya sa akin, yung weekly niya, is 15,000 every Saturday. 15,000. Pag nung sinabi mo na nag-usap tayo, pag captain 50,000 ang binibigay mo weekly. Yung kaya sinabi ko sa iyo ngayon, Your Honor, na 15, starting yon. Hindi pa siya official kasi matagal na, last 2012 pa yon. So, umangat siya, tumaas. Na-promote siya, na-promote din yung weekly niya. Oo. Ang allowance na depende sa promotion nila. Sa ranggo nila. Pag may ranggo ka na, tumaas yung ranggo mo, taas din ang allowance taas mo. din allowance mo automatic. Okay. Okay, so for example, like pag general, Ayun, malakihan, milyonan na yun. magkano ang allowance nun? Weekly? Weekly kasi yung sa akin is 300,000 yung monthly, 75,000 yung weekly. So pagka, halimbawa, kernel, magkano ang binibigay mo weekly? Kernel is mga 50 ang ransom, 50 ganyan, 55. 50. Okay, nandito ba si Matira? Asa? Nandito ba si Matira? Nandito po siya, sir. Nasa gallery po. Pwede ko bang matanong si Matira kasi ito yung madalas na kunay-kwento ni ano eh. So, Kerwin, si Matira, tumanggap, magkano binigay mo kay Matira? Nag-25,000 kami ni Sir Matera at nandun siya nung... Nag-25,000? Oo. Mga magkano ang naibigay mo total? Lapit na matapos yung oras ko. Nasali na yata. Magkano na ibigay mo total kay Matira? Weekly ka pa nagbibigay? Weekly. Malaki-laki na yun kasi start pa ng 2012 until 2016. Ito na lang. Importanteng tanong ito. Sinabi mo na yung daddy mo walang kinalaman sa operation ng droga. Tama?
Tama po, Your Honor. Ikaw ang may kinalaman sa lahat ng operasyon ng droga. Ako po, Okay. Your Honor. Pero nung nag-abot ka, nung kinuwento mo na nag-abot ka ng pera kay Colonel Marvin Marcos, sinabi mo na ang daddy mo nag-abot ng pera doon sa kay Marvin Marcos. Hindi naman yun sa kasi sa election period yun, Your Honor. O nga, kasi sinabi mo dito sa testimony mo na ang daddy mo walang kinalaman sa droga, sa trabaho mo, Mhm. at ikaw ang nakakaalam lahat. Pero nung kinuwento mo na ang daddy mo nag-abot ng pera doon kay Marvin Marcos. Kasi siya po yung kandidato, Your Honor. Election period yan. Part sa kanyang, yung time na yun, part yun sa election. Kasi yung pera na yun para sa protection doon sa eleksyon na yun. Kaya siya mismo ang nag-abot kay Colonel Marcos. Gusto ko yung linawin yan kasi kanina sinabi mo na walang kinalaman, tapos sinabi mo na siya mismo nag-abot ng pera na galing sa droga. So, magkaiba na naman yung statement natin yan pagka ganyan. So, nilinaw mo na dahil lang kandidato siya, nag-eleksyon, dala pangampanya. Ayan ang ibig mo sabihin. Opo, Your Honor. Okay. Doon nandiyan na ba si Matira? Wala pa. Wala pa. May importante sana akong maitanong sa kanya eh. Ngayon, itong sinasabi mo na nag-issue ka ng cheque na 3 million, 2 million, 1 million kay Victor Espina, saan ito napunta itong bali 6 na milyon, 6 million na cheque na issue mo? Saan ito napunta lahat sa pagkakaalam mo? Through Victor Espina, Yes, through Victor Espina, Yeah. saan ito napunta? 3 million para kay Regional Director Dolina. Dolina, oh. At yung 1,750,000 sa mga baril. Sa mga baril. Oo. Itong 2 million na sinabi mo, Yan, dyan yan kinuha yung 1.750. oh. Yes, Your Honor. Tapos after that, hindi ka na nakapagbigay sa kanila. Pagkatapos po, Your Honor, ng 1.750 million, nagbigay ako sa kanila ng 1,250,000. 1,250,000. Yes. Para saan yan? Yung yung talent fee niya. Talent fee niya. Oh, dalawa sila, magkapatid. Si Martin at si Victor. So, itotal mo yun, parang 3 million. 3 million. 6 million po. Pwera yung 3 million na nauna, plus 3. 3 million, so 6 million. 3 million po, Your Honor. Okay. Ito, malapit na matapos. 1 minute na lang ako. Gusto nga i-confirm dito sa salaysay mo na tumanggap, nakapagbigay ka ng pera kay Congresswoman ba ito? Viole Codilla in ang husband niya si Ondo. Yes. Tama ba? Magkano na ibigay mo sa kanila? Yung yung election period, tumutulong ako sa kanila sa pagkampanya. Yun po yung ibig sabihin nun. Tapos, ang sinasabi ko na magbigay ako ng pera, yung may mga, halimbawa, magpiesta ng ormok, so voluntary akong magbigay ng pera para doon sa mga, halimbawa, may karirahan ng jet ski, ganyan, mga kasiyahan ba, Your Honor. Magkano na ibigay mo? Depende sa activity. Approximately, magkano? Halimbawa, minimum. Ilang beses ka ba nagbigay? Kada lang yun, Your Honor, kada piyesta ng Ormoc City. At saka, Ilang beses ka nakapagbigay sa kanila?
Once a year lang yun. No, I mean, ilang bisis, ilang taon? Isang bisis lang, o 2 bisis, 3 bisis? Mga ano, siguro mga 6 na taon na siguro. 6 na taon ka nagbibigay sa kanila? Oo. Kada piyesta. Minimum o magkano yung binibigay mo? Your Honor, depende po yun kung ano yung mga activity para sa piyesta. Yung mga prices. Depende sa mga activities. Yeah. Yes, Your Honor. Approximately, magkano total na naibigay mo sa kanila? Siguro nasa mga 500,000, Your Honor. 500,000. Gusto kong klaruhin mo ulit for the record na hindi kasali si Richard Gomez doon sa mga nabigyan mo. Hindi talaga yan. Okay. Kasi ang pagkakaalam ko, malinis yung tao. Yung brother-in-law niya, Mga ano yan, mga malinis na tao yan, Your Honor. okay, para maklaro lang natin. Wala na akong oras sa Mr. Chairman. Sanay ka dyan. Okay. Magkano ang total na naibigay mo na pera kay Senator Laila de Lima? 8 million, Your Honor. Total kapuuhan. 8 million. Okay. Thank you, Mr.